Na-imagine mo na ba kung ano ang itsura ng isang kulungan na walang laman? Paano kung sa halip na punuan, nagiging hotels at eskwelahan ang mga dating kulungan? Hindi ito isang kwento sa pelikula. Sa bansang Netherlands, kakaiba ang sitwasyon. Samantalang ang ibang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas, ay nagsisiksikan sa mga kulungan dahil sa dami ng mga preso. Sa Netherlands naman, sobra ang kulungan, kulang naman ang mga preso. Ngunit paano nga ba ito nangyari? Bakit kakaunti ang mga kriminal doon? Ang tanong, napakabait nga ba talaga ng mga Dutch o may espesyal na ginagawa ang gobyerno para pigilan ang krimen? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Sa Pilipinas, hindi lingid sa ating kaalaman ang problema sa siksikan sa kulungan. Aabot sa mahigit 165,000 ang mga preso, dahilan para halos wala ng galawan ang bawat isa. Ngunit pagdating sa Netherlands, sobrang layo ng bilang na ito. Noong 2021, mayroon lamang silang 11,600 na mga preso. Mula pa noong 2014, nagsara na sila ng mahigit 23 bilangguan dahil sa kakulangan ng mga nakakulong. Pero hindi nasayang ang mga kulungang ito. Ginawa nila itong hotels, eskwelahan at maging pansamantalang tirahan ng mga refugees. Isang halimbawa na dito ay ang Het Arrest House Hotel sa Roermond, Netherlands. Dati itong kulungan na binuksan noong 1863, ngunit matapos ang halos 150 taon, ipinasara ito noong 2007. Pagdating ng 2011, muling binuksan, hindi bilang kulungan, kundi bilang isang hotel para sa mga turista. Ang mga dating selda ng preso ay mga kwarto na ngayon ng hotel, at ang dating pasilyo ng bilangguan ay isa ng magarang lounge. Naisip mo bang dati itong isang kulungan? Mayroon din ang British School of Amsterdam na dating kulungan din, pero ngayoy eskwelahan na ng humigit kumulang 1,000 estudyante. Pero teka, ano nga ba ang sikreto ng Netherlands at napakababa ng kanilang bilang ng mga preso? Ano kaya ang sistema nila na hindi nakikita sa ibang mga bansa? Ayon sa mga eksperto, dalawa ang pangunahing dahilan. Una, ang patuloy na pagbaba ng crime rate, at pangalawa, ang kakaibang diskarte ng kanilang gobyerno pagdating sa parusa at rehabilitasyon. Imbes na mabigat na parusa agad ang solusyon sa bawat krimen, inuuna ng Netherlands ang rehabilitasyon. Halimbawa, kung ang isang tao ay nalulong sa droga, hindi nila ito ikukulong agad, bagkus bibigyan ng pagkakataong magparehab. Kapag agresibo naman, tinuturuan silang kontrolin ang kanilang emosyon. Kung may problema sa pera, bibigyan sila ng counseling tungkol sa tamang pamamahala ng yaman. At para sa mga maliliit na kasalanan, karaniwan ng multa, community service, o electronic tagging tulad ng ankle bracelet ang parusa, hindi agad kulong. Ang pinakamahalagang tanong na sinisiyasat ng hukom sa bawat kaso, delikado ba ito sa lipunan? Kung hindi naman, bakit pa sila ikukulong? Sila rin ang nakikinabang sa intervention programs tulad ng work opportunities at counseling. At ang resulta? Patuloy na bumababa ang bilang ng mga nakakulong sa Netherlands. Mas kakaunti na rin ang mga bumabalik sa kulungan matapos makalaya. Ayon pa sa isang warden sa kanilang high-security prison, hindi raw epektibong solusyon ang pagkulong dahil may masamang epekto ito sa kakayahan ng isang tao na makahanap ng trabaho pagkalaya. Kaya naman ang layunin ng kanilang sistema ay pigilan ang pag-ulit ng krimen at bigyan ng bagong pagkakataon ang violator na muling makabangon sa buhay. Napakalaking bagay nito sa pagkontrol ng kriminalidad. Dahil sa kanilang makataong approach, nararamdaman ng mga dating preso na may pag-asa pa silang magbago. Sa ganitong klaseng sistema, tila nakamit ng Netherlands ang tagumpay sa pagpapababa ng krimen. Pero sa Pilipinas, posible kaya ang ganitong sistema? Sa tingin mo, makakatulong ba ang rehabilitasyon sa halip na mabigat na parusa? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section. Tandaan, hindi lahat ng problema, kulong agad ang sagot. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong matuto pa ng mga kakaibang kaalaman, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel, Diary ng Kaalaman PH.
I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Maraming salamat sa inyong suporta at sana ay patuloy kayong matuto at mag-enjoy sa mga susunod nating content. Hanggang sa muli, dito lang sa Diary ng Kaalaman PH, kung saan ang bawat araw ay puno ng bagong kaalaman.